Magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Kumusta na po kayo? Grabe talagang nahirapan din ako kung paano ko ayusin yung taas po namin. Siyempre dahil sa napakalakas po ng hangin. So expected na alam ko talagang may masisira po dito sa ating school. At isa po, itong proyekto natin, ito ang tinatawag nating Bridge for Me room. So bago ako pumunta ng school, hindi ako nakalabas since this morning kasi grabing sakit pa rin ng ngipin at ulo ko, kaya kinailangan na pumunta na ako sa bayan upang bumili ng gamot. Then after that, dumiretso na po tayo dito para tingnan po ang ating paaralan. And at the same time, kumustahin na rin natin ang mga anakis natin. Kaya hindi po tayo nakalabas since this morning, ngayon palang hapon. So ito ang bridge room mga kababayan. At ito po ang nangyari na sira po saka maraming nagkalat sa room. Ano ba itong bridge room? Itong Bridge for Me room ay isang proyekto na ginawa po natin na ito ang sagot ng pandemic regarding sa mga batang nahihirapan po sa mathematics. Bakit po naisipan ko gumawa ng ganitong proyekto? Kasi nung ako po nagtuturo ng Mathematics 7 and then after pandemic po nung nagtuturo na akong grade 7 and then nakita ko po nakaramihan na sa mga bata ay hindi na nila alam kahit mag-compute ng basic math. Sa lahat ng mga grade 7 noon ay hindi na nila alam, hindi na nila na-master yung 4 operations na napakasimple sana. And then kaya pa kahit anong gawin mo na magturo sa mathematics, nahihirapan ng mga bata kasi hindi na nila alam yung 4 operations. Kaya ginawa ko itong Bridge for Me program, that is yan, bakit bridge? Yan, bringing relevant intervention to decrease gaps and enhance the 4 mathematics essential operation. Kaya bridge for me, yan po. Kaya i-bridge natin ang gap. Napakalaking gap kasi ang nangyari noon sa mga bata sa kanilang knowledge. Alam na natin na talagang mababa na ang level ng mga bata sa mathematics. Kaya yun ang ginawa ko at napakalaki po ang nagawa ng Bridge for Me program. Kaya malungkot pong ating maestro dahil sa nangyari. Wala naman po tayong magagawa dahil talagang bagyo na iyan. So dito ito, sa mga nakakaalam na ito, itong Bridge for Me program, mga kababayan, kung nakikita nyo, ang daming libro, mga kagamitan at puro mathematics po dito. At hindi lang iyan, maraming matututunan ang mga bata. Kasi ang ginawa po natin mga kababayan, yung mga nahihirapan noon sa math ay talagang tutorial. Maraming paraan kung paano natin tinulungan yung mga bata. Naging successful yung mga first na naging batch. And you know what mga kababayan, may 3 pang mga tutorial po dito na naging honor students pa yun at naging napakalaking impact at lahat po sila ay gumaling po. Na-improve po sila at marami pong tumulong upang ma-realize ang program. At saka hindi lang math, mayroon pang mga po reading na rin binibigay. May mga interactives na maaari nilang gamitin, marami mga games. At saka marami pong tumulong po sa atin ng mga nag-volunteer na mga teacher. And most especially, nakipag-partner po tayo sa sponsor natin po sa US. USPH Library, kung saan nakilala po natin si Dr. si Kathleen at si Sandy Makielski po ng USA. Hello po sa inyo. USPH Library through Mr. Robs De Leon po, isa pong gurong Pilipino, at si Mr. Johnny Asada po na nasa US na po. Kaya nakilala ko pa ang USPH Library kung saan sila ay nagpapadala po ng mga kagamitan, lalong-lalo na sa mathematics, at napakalaking tulong po ito. At ang room na ito, bago po naging ganito ang room na ito, ang TLS na ito ay noon ay lupa ito mga kababayan. And then pina-concrete natin through our sponsors. At yung mga sira-sirang ganitong upuan noon ay kinuha ko, pinaayos ko at ginawa ko pong makulay. And then kung makikita nyo mga kababayan ay napakaganda at makulay ang buong kwarto. Napakalaking suporta po ni Tita PB Lab. Nung nag-start po tayo dito, si Tita PB Lab po ang isa sa mga may pinakamalaking
ambag po sa proyektong ito kung kaya't naging ganito po. Noon ito open ito mga kababayan. Open iyan at napakainit. Yun po ang ginawa nating makulay nang sa ganun yung mga batang papasok dito ay kumbaga mas ma-refresh yung kanilang mga mata habang sila ay may pre-tutorial po lalong-lalo na sa mga bata na gusto pong matuto po sa mathematics. So, at dahil ko rin ang ng culture ng iPad po, linagay ko na rin dito yung mga kagamitan po. Makikita mo nyo po dito yung mga kagamitan po ng pang-IP sa Indigenous People's Education po. Kaya, kumbaga, linagay ko na dito sa isang room nang sa ganun ay may concentrate po natin yung mga programa natin na ginagawa natin at yung project care. So, sa araw pong ito mga kababayan, may kasama po tayo. Dito sila. Where are you boys? Dito mga anakis po natin na yan. Yan si Kuya Dindin, yan si Kuya Dave at si Kuya Romnick. At ang taga-kamera po natin ay ayan po mga kababayan, si Maestro JR. Akla si Kuya Vince kasi nag-attend siya ng nila sa kapilya. Kung bago tayo magtrabaho, thank you very much na nandito kayo. Actually, bakit nandito yung mga bata? Kasi kinumusta ko rin kasi sila. Siyempre, mga anakis natin sila at sila rin ang mga recipient po ng project care po natin. Yun ang isang ginagawa rin ng mga batang to ay to take good care of the project na sila rin ang kasama natin aside from yung mga naka-schedule dito na nagpapaganda, nagme-maintain ang room na ito. At dito na rin sila kung minsan gumagawa ng kanilang mga projects and activities. Kaya dito kami nagkita-kita ka sa mga batang to. So, bago iyan mga boys, kumusta ka naman kahapon, Kuya Dave? Sensya, hindi pa ako nakapunta sa inyo. Kumusta? Anong nangyari sa bahay ninyo? Ano lang po yun, sir, nasira yung pinaglulutuan ko na. Yung kusina nyo? Oo. Okay. Ano na ngayon? Saan na kayo magluluto ngayon? Ano po, ayos na. Pinaayos na. Buti nga, yun lang ang nasira sa inyo. Okay. Okay, so tingnan natin kung ano magagawa natin para maayos, kung anong may tutulong natin. Okay, so ikaw naman, ano nang nangyari doon sa inyo? Nasira po yung dingding. Yung dingding? Opo. Okay, so ikaw naman, kumusta kayo sa dormitory? Hindi ba kayo na doon? Walang nasira doon? Mayroon po yung SIM namin. Yung SIM, yung yero. Yes po. Doon saan yon? Sa yung ginawa ninyong kusina? Yes po. Okay. So kasi yung mga batang to doon sa dorm nila, gumawa sila ng temporary na kusina nila. Ay, ayusin natin. Ang importante ay yun lang ang nasira at wala bang naano sa inyo? Wala po. Okay, wala. Ikaw naman, Maestro JR. Si Maestro JR ay kumbaga pumunta naman siya sa nakisilong sila. So, kumusta naman yung bahay niyo ngayon? Sa awa ng Diyos, sir, wala naman kung nangyari sa bahay, sir. Okay. Naghanda tayo agad. Okay, pero at least nakaset pa rin kayo sa isang bahay. So, ayan dito. Ito ang nangyari mga boys. So, total nandito kayo. Okay, ayusin natin to. Kasi kahit papaano, hindi, buti nga't yan lang ang nangyari. Ang kinatatakutan ko lang kasi mga kababayan pag nasira kasi ito malaking bagay, maraming bagay ang mawawala kasi ang mga ito ay napakalaking tulong po sa ating mga tinutulungang bata. So, noon po ang project na Bridge for Me ay for grade 7 lang. Ngayon, sa taong to ay talagang lahat na po 7, 8, 9, 10 ay i-cater na natin sila doon sa mga nahihirapan. Sa mga nahihirapan po pa rin sa mga mathematics. Kaya napakalaking tulong po to. Saka thank you very much dahil nandito kayo mga boys. Kahit papano, ayusin pa rin natin ito and then I'm praying na sana ay ma-maintain pa natin to at mas marami pang darating na siguro blessing. Gagawin pa rin natin ang ating makakaya mga kababayan nang sa ganun ay ma-maintain natin ang napakagandang proyektong ito. Okay, dahil maraming mga kabataan ang natutulungan ng proyektong ito.
And of course, yan po ang mga testamento natin ng mga batang to na natutulungan po. Hindi lang sa pagiging project care sila kasi ang mga recipient ng project care. Saka yan si Maestro JR, ang testament natin nag-uuna pong naging product natin sa ating pagtulong at nakagraduate na po siya. At siya ay graduate na siya na isang guro. Kaya lang wala pa siyang license. Siguro someday, somehow. Ang mga ito nakikita mo, Maestro JR, ay magiging inspirasyon din sa'yo. Okay? So, yan ang magbuti sa atin kasi single tayo. Gagawin pa rin natin ang lating makakayaw nang sa ganun ay maayos ito. Okay, boys? So, mga hindi na pwede iayos pa rin natin. Tapon na lang natin ng mga basura. Okay. Malaki pa rin ang ambag po ng proyektong ito. At sana po ay magtagal po ito. And of course, sa lahat po ng mga sumusuporta sa proyekto ito. Huwag po kayong mag-alala, lalong-lalo na po sa USPH Library, na we will try our best na i-maintain pa rin ang proyektong ito. Sana po ay magtagal ito. Okay. So, ayan mga boys, let's continue para pagkatapos nito ay punta rin tayo sa inyo, tingnan ano ang pwede nating gawin doon. Ang sa ganun ay pagbalik na naman ng mga bata, syempre kasi pag pasukan na naman sila, of course magagamit na naman ito, kaya talagang pumunta na ang maestro dito ngayon. So hindi ko na hinintay na bukas pa, kaya kahit na may ulan pa, buti na lang nandito pa rin ang ating mga anakis, ever ready to support sa lahat ng mga adhikain ng maestro natin. Okay? So, samahan nyo kami sa aming paglilinis, mga kababayan.